Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solitary Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay mapakapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kabanata 6, talatang 14. Ito po ang sinasabi: huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa ginawa ninyo sa amin sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay, na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, Panginoon, at pagkalingin upang sila, O Diyos, ay bumalik ang kanilang lakas. Gayon din po, Panginoon, ang mga anak mong nasa banig ng karamdaman, ang mga kapastoran na may karamdaman, Panginoon, Lord, abutin mo sila, pagalingin mo upang sila, Panginoon, ay makapagpatuloy sa kanilang gawain sa paglilingkod sa aming Diyos na buhay. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagsisihanda sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo po sila sa kapahamakan sa daan kung saan sila nagdadrive, Panginoon, nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Bigyan mo sila ng pusong mapagpakumbaba, Panginoon, upang hindi sila magkaroon ng mga problema sa kalsada, Panginoon. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na nasa ibang bansa, nagtatrabaho, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Nagtiis sila sa kanilang sitwasyon na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay para lang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, salamat sa bagong araw ng isang linggo na iyong pinagkaloob sa amin para kami ay patuloy na maghanap buhay. Dalangin ko, Diyos, na kami po ingatan mo at ilayo mo po kami sa anumang mga kasamaan, Panginoon, o kapahamakan. Ilayo mo kami sa mga pagsubok, sa mga tukso na patuloy na umaaligid sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy namin tinataas sa inyo ang mga kaibigan naming mga matatanda, mga senior, Panginoon. Patuloy mo po silang pandungan ng iyong mga kamay upang hindi po kami magkaroon ng karamdaman. Dahil kami, Diyos, ay prone sa mga karamdaman na, Panginoon, dahil manghihina na ang aming mga katawan, Panginoon. Tulungan mo kami at bigyan mo pa kami ng lakas. Kami din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa ibang bansa, nagmamigrate. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin sa lugar kung saan sila naninirahan, Panginoon.
Ganyan po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming bansa. Patuloy mo pong pagpalain ng bansang Pilipinas. Ang mga leaders, Panginoon, na sa kami, O Diyos, ay umaasa na sila ay tutugon sa kanyang mga pangako na kanyang binitiwan nung sila ay nangangampanya. Pagpalain mo sila, tingatan mo po, Panginoon, ang aming mga leaders sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat po. At ang lahat ng ito ay aking inaangkin na may pagpupulit pa sa salamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nahihirapan ka bang malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes. Si Richard ay isang electrical engineer na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Kristiyano rin siya na umiibig sa Panginoong Hesukristo. Madalas siya ng leader ng mga Bible study sa kanilang iglesia. Nagpapayo at humuhubog sa mga kabataan na sumunod sa Panginoon. Kamakailan lamang, nakatanggap siya ng alok na magtrabaho sa ibang kumpanya sa Amerika. Kasama sa alok ang pangakong maaari siyang manirahan ng permanente roon. Higit na magiging malaki ang kanyang sweldo roon kaysa kanyang kinikita dito sa Pilipinas. Mas marami ring pagkakataong umunlad sa kanyang propesyon. Sa kabilang panig naman, nakita niya kung paano siya ginagamit ng Diyos upang hipuin ang buhay ng maraming tao rito. Kung paano niya natulungan silang makilala ang Diyos at isuko ang kanilang buhay sa Kanya. Nahihirapan siyang gumawa ng desisyon, mga kaibigan. Nais niyang sundin ang kalooban ng Diyos at hindi niya alam kung paano malalaman ito. Si Christina naman ay Kristiyano rin na dalaga pa. Sa kanyang paglapit sa 3 taong gulang, nag-aalala siyang tumandang dalaga. Makaraan ng ilang buwan, may nakilala siyang lalaki at gusto nila ang isa't isa. Lumago ang kanilang pagkakaibigan at inalok siya ng lalaki ng kasal. Ngunit hindi Kristiyano ang lalaki. Nabalisa si Christina sa dapat gawin. Nag-aalangan siyang mag-asawa ng di Kristiyano, ngunit iniisip niya, baka naman, maaari kong pakasalan ngayon ang lalaking ito at pagkatapos ay dadalhin ko siya kay Kristo. Kumbaga, isama niya sa iglesia, sa kanyang pananampalataya. Marami ng magagandang lathalaing na isulat tungkol sa paghanap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Madalas na binabanggit ang mga sumusunod na gabay. Halos lahat ng kalooban ng Diyos ay naipahayag na sa kasulatan. Ito ang mga bahagi ng kanyang kalooban na angkop sa bawat Kristiyano. Maraming positibong utos. Halimbawa na lang, inutusan tayo ng ating Panginoong na humayo sa buong daigdig upang ipangaral ang magandang balita
sa bawat nilalang. Ang kasulatan ay may mga negatibo at positibong utos. Malinaw ang sinasabi sa atin ng Diyos sa 2 Korinto 6:14. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Na huwag tayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Di mga Kristiyano. Hindi natin kapananampalataya sa Diyos. Nangangahulugang ito higit sa ibang bagay na hindi dapat mag-asawa ang mananampalataya sa di mananampalataya. Ang pagsasabuhay ng prinsipyong ito, mga kaibigan, hindi kailangang ipanalangin ni Christina na patnubayan siya kung pakakasal siya o hindi sa di-Kristiyano. Marami sa atin, kung tapat tayo, ang aaminin na sa 90% ng pagkakataon, hinahayaan nating pangunahan tayo ng mga pangyayari. Kung minsan pinapatnubayan tayo ng Diyos sa pamagitan ng mga pangyayari, ngunit dapat na isama lamang ito sa mga isinaasalang-alang sa ating mga buhay. Halimbawa na lang, mga kaibigan, kung sa akala mo'y nais ng Diyos na kumuha ka ng medisina, na doktor, no? Kumuha ka ng medisina. Ngunit hindi ka naman matanggap sa alinmang kolehiyo ng medisina. Kitang-kita na ayaw ng Diyos na maging doktor ka. Sa kabilang panig naman, mga kaibigan, kung sakaling natanggap ka sa 2 eskwelahan, hindi agad maaaring sabihin na gusto ng Diyos na magdoktor ka. Dapat isaalang-alang ang ibang mga bagay. Balikan natin ang kaso ni Richard. Maraming tao na nasa kanyang kalagayan ang agad na kukuha ng visa para sa Amerika at mag-iisip na kapag nakakuha siya, kalooban ng Diyos na doon na siya manirahan. Kapag hindi siya nakakuha ng visa, hindi kalooban ng Diyos na umalis siya. Ngunit, mahinang palatandaan ang pangyayaring ito lamang. Kailangan ni Richard na humingi ng payo at manalangin pa. Kailangan niyang tingnan ang buong buhay niya, ang kanyang mga layunin, ang mga bagay na dapat niyang unahin. Dapat niyang makita ang kanyang buhay ayon sa pamantayan ng Diyos at kumilos siya ayon dito. Pinapatnubayan tayo ng Diyos, mga kaibigan, sa pamagitan ng mga payo ng ibang Kristiyano na tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos at nakakakilala sa atin ng mabuti. Kausapin mo ang ilang kaibigan na manlalagong Kristiyano, ang iyong pastor, o ang mga matatanda sa iglesia. Mahalagang malaman kung kaninong payo ang hihingin dahil ang iba-ibang payo mula sa mga tapat na kaibigang Kristiyano ay maaaring makaragdag lamang sa iyong kaguluhan. Ipinasya ni Richard
nahingi ng payo ng isang mapakakatiwalaang matanda sa kanilang iglesia. Magkasama silang pinag-isipan ang kabutihan at kasamaan ng bawat bagay na maaaring gawin at ipinapahiwatig ng mga tao. Sa kanilang pag-uusap, naging mas maliwanag ang mga layunin at dapat unahin ni Richard sa kanyang buhay. Ang kanyang layunin ay higit na kilalanin si Hesukristo upang maibig at mapaglingkuran siya sa abot ng kanyang makakaya at tulungan ang iba na italaga ang kanilang mga buhay kay Hesukristo. Nakita ni Richard na hindi talaga gayon kahalaga sa kanya ang mga material na kaginhawaan. Dahil hindi pa makakapunta si Richard sa Amerika, pinayuhan si Richard ng matanda sa iglesia niya na alamin sa ilan niyang kaibigang Kristiyano na nagpunta sa Amerika kung kumusta ang kanilang mga buhay espiritual. Sa 4 na kaibigan ni Richard, isa ang nagsabi na lumago ang kanyang espiritual na buhay. At tubili ang kaibigan ito na maglingkod sa Diyos noong nasa Pilipinas pa siya. Mahal na niya ngayon ang Panginoon at masigasig siya sa paglilingkod sa Panginoon sa kanyang iglesia. Nakakalungkot naman ang sinabi ng 3 kaibigan ni Richard. Kahit nasagana sila sa material na aspeto, abalang-abala sila sa pagtatrabaho, pagluluto at paglilinis. Kakaunti na lamang ang panahon nila para sa Panginoon. So ang 3 kaibigan ito ay masigasig na naglilingkod sa Diyos at tumutulong sa mga tao noong nasa Pilipinas pa sila. Ngunit ngayon bilang mga nangibang bayan, nanlamig na ang pag-ibig nila sa Diyos at nadama nilang para silang ilaw na nakatako sa ilalim ng takalan. Ayon sa Matthew 5:15. Pinag-isipang lahat ni Richard ito at patuloy niyang inalam ang nais ng Panginoon. Sa ating mga panalangin, mga kaibigan, hindi dapat na salita lamang tayo ng salita. Sa Diyos, isang direksyon lang ang communication at tayo lang ang nagsabi ng gusto natin. Sa halip dapat na patahimikin natin ang ating mga puso at lubusang maging bukas sa Diyos sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Ilan ba sa inyo na nagnanais ng kalooban ng Diyos ang nagugol ng kahit 5 minuto lamang araw-araw upang hilingin sa Kanya na ipakita sa inyo ang Kanyang kalooban? Sa ating mga panalangin, mga kaibigan, madalas na binibigyan tayo ng Diyos ng matibay na paniniwala sa pamagitan ng banal na Espiritu na tama ang ginawa natin. Pagkatapos idalangin ng husto ang bagay na iyon, nadama ni Richard sa kaibuturan ng kanyang puso na nais ng Diyos na manatili siya at maglingkod dito sa Pilipinas. Sumunod siya at muli niyang inialay ang kanyang buhay sa Diyos. Kahit na labang-laban ang kanyang pamilya sa kanyang pasya, nagkaroon si Richard ng kapayapaan. Ayon sa Santiago, Kabanata 4, talatang 8,
Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Manalangin tayo. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong unang araw ng linggo. Panginoong Hesus, ang kalooban mo ang laging masusunod, hindi po ang amin. Dahil kapag ang amin, Panginoon, ay talaga namang hindi ito magiging successful. Kailangan, O Diyos, na ang lahat ay aming isanggunis sa iyo kung ito ba ay dapat naming gawin o hindi. Dahil ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay may plano po kayo para sa aming mga buhay, para sa ikakasiya sa aming mga buhay, sa aming mga espiritual na pamumuhay, Panginoon. Kaya sa iyo namin ito idinudulog, Panginoon, ang lahat ng aming mga plano sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang nakakaalam dahil ikaw ang aming Panginoon na siyang nagbibigay sa amin ng karunungan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.